Legendary. The legend daw, mga kapatid. Magandang hapon po. Parang medyo tinaantok na. Magandang hapon po. Good afternoon. Sabi nga kanina ng ating MC, no? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen po ba? Romans 10:17, no? Ang pananampalataya po sa isang mananampalataya o sa isang tao na gustong magbago, kailangan makinig ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ko na nga ba, alas 3, yung siesta time to eh. No? So patuloy pa rin po yung ating team, Revival. Now, urgent call to action. Ang revival pala ay ngayon na. Amen? Ngayon na. At ang sabi, urgent call to action. Kailangan asap. Kailangan may action agad tayo. Halimbawa, nakapakinig tayo ngayong hapon, paglabas dyan, action na kagad yung revival. Tanggap na natin kagad yung revival. Amen po ba? Napakaganda po ng mensahe kaninang umaga. Kung nandito kayo kaninang umaga, mapupuno kayo ng pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon. Amen ba? Ngayon, yung mensahe kaninang umaga sa 1 John chapter 1, bakit itinulot naman ng Panginoon na itong inihanda ko ay 1 John chapter 2. Magkasunod, confirm na confirm. No, pakita muna natin, kasi sino ba nakapakinig nung pagpipreach ni Teacher Carlin dito, Webis yun eh. Sino nandito nun? Paalala ko lang yung biblical meaning of revival. Ha? last Thursday yun? Thursday yun, alam ko eh. Biblical meaning of revival. Pinag-uusapan din lang natin yung revival. Kailangan sa hapong ito ma-revive tayo. Kaninang umaga, ang daming na-revive. Ngayon, kailangan ma-revive tayo. Pero mas ma-revive tayo kung bibigyan niyo ako ng tubig dito. Kasi kinakabahan na ako eh. List lang. Ang sabi rito, Bible meaning for revival. Pero bago yan, manalangin po muna tayo. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama. Dahil hanggang ngayong hapon, Lord, tuloy ang aming gawain. Tuloy ang aming pagpapalakas sa iyo, Panginoon. At ikaw ang nagsabi, Panginoon, kung kami mananatili sa iyo at ang mga salita mo'y mananatili sa amin, ano man ang hilingin namin sa Ama, ipagkakaloob. Hayaan mo, O Diyos, na maipamuhay. Salamat po. Ito po ang aming those who have been alive but have fallen into what is called cold or dead state. So muling pagkabuhay. Sino ba yung muling nabuhay? Nabuhay na ba kayo muli? Dali lang po Thank you. Pinto yung labi ko. Sabi rito, they are Christian and have life but they need reviving to bring them back to their first love and healthy growth of spiritual life. Yung pala yung revival sa Bible meaning. Na ang sabi, kailangan tayo mga Kristiyano sa ating buhay ay kailangan natin ma-revive. Bakit? Inatake na ba kayo sa puso? No? Back to their first love and healthy growth. Kasi pag pinag-uusapan itong first love, malalim to eh. Diba? Pagka sinabing first love, sa relasyon, talagang
Sabi nga ni Teacher Carlin dati, nung ipinangaral niya yan, sabi niya, pagka may first love ka, halimbawa, tawag nito, boyfriend mo o girlfriend mo, di ba pag first love, gusto mo laging nakikita? Di ba parang ayaw mo nang mawalay kayong dalawa pag nag-date kayo eh. Para bang naalala ko dati nung inahatid ko yung ex-girlfriend ko, na misis ko na ngayon. Dati nung hinahatid ko yon, nag-date kami, no? Hatid ko sa bahay nila. At malapit na yung bahay nila, ito na yung pinto, malapit na kami, ang tagal pa namin nag-uusap dito. Di ba? Ganun naman talaga, di ba? Alam ni Pastor Tony yan eh. Si Pastor Pin, alam din yan. So para bang ayaw nyo na maghiwalay? Tapos pagka nakahiwalay na, uso pa nun yung telepono, yung landline lang. Hindi pa nga nakakauwi yung babae, tinawagan na. So ganun ang nararamdaman ng mga na-first love. Sister Lorna, di ba? Sister Baby. Ba, parang ayaw aminin ah. Si Bolong, alam yan. Marami kasing, busy yan. Maraming iniisip yan. No, ganun ang first love eh. Tapos sa first love, kailangan may nag-grow. May nag-grow, sabing ganon. Yung ating spiritual life. Ito naman, pag sinabing nag-grow yung spiritual life, ito naman yung tinasawag na relasyon natin sa Panginoon. Sa totoo lang, yung mga first love nyo dati, kung Biblia ang pag-uusapan, hindi naman talaga yan yung totoong first love. Amen? Mula nung naging Kristiyano tayo, ako po mula nung naging Kristiyano, nalaman ko sa sarili ko na itsapuwera pala yung mga misis natin kung tutusin. Hindi pala talaga yan yung first love. Diba, sis? Natatawa ka ha, parang hindi talaga yan yung first love. Ang talagang first love natin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? Ito yung malalim na pag-ibig na dapat nating maging first love. Kasi tandaan po natin, unang nagmahal ang Diyos sa atin. Bago tayo nagmahal sa Kanya, una niya muna tayong minahal. Kasi ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 4, nung hindi na matiis ng Diyos ang kasalanan ng tao, inutusan niya na si Kristong bumaba. Inutusan niya na ang sabi doon, sabi nga ng mga kwento doon sa kalagayan sa langit, nung nakikita ng Ama na yung tao'y mapapahamak na, tinignan niya na yun nasa kanyang kanan. Sabi niya, alam mo na ang gagawin mo, bumaba ka na. Ganon ang sitwasyon. Kaya nung pinababa ng Diyos yung Panginoong Jesucristo, dito na umiral sa ating mundo yung totoong pag-ibig. Yung tinatawag nating first love. Sabi ng Revelation, chapter 2, verse 4. Tagalog tayo, Brad. Tignan natin kung paano ba talaga magmahal ang Diyos. Kung paano ba talaga ipinapakita ng Diyos yung kanyang first love. Revelation 2:4. Parang medyo... sabi dito, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. So ito, nagsasalita ang Panginoon sa mga Israelita noong mga time na to. Ang sabi niya, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng may dati palang pag-ibig. Ang tinutukoy ditong dating pag-ibig, yung dating pag-ibig natin sa Diyos. Pero ngayon, ang sabi nung Panginoon sa mga Israelita, hindi na tulad ng dati. Bakit? Ano na ba nangyari? Bakit hindi na katulad ng dati? Tayo ngayon, ang pagmamahal ba natin sa Panginoon ay nagbabago? Sino ang nagsasabing nagbabago? Taas ang kamay. Minsan nagbabago yung pag-ibig natin. Minsan hindi talaga yung tumbok na first love natin sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos dyan talagang nagbabago. Ang sabi ng 5,
Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya sa akin. So i-recall natin yung bandang huli. Nananamlay yung ating pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. So revival. No, meron na pala tayong nagawa sa Panginoon na medyo humihina, dapat natin gawin ulit. Amen? Kung dati tamad na tamad tayong umatin, ngayon, balik natin yung dati. Okay ba? Kung dati tamad na tamad tayong magbasa ng Biblia, ngayon, ibalik natin yung dati. Dati, tamad tayong manalangin. Guilty din po ako dyan, tulad na sinasabi ni Pastor. Napakatamad kong manalangin nung dati, pero nung nakatanggap ako ng turo na sabi ng isang pastor, kung kailan katamad manalangin, tsaka ka manalangin. The Lord will move. Kumikilos ang Panginoon. At ang sabi dito, magsisi kayo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa, kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Sa 6. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. So ibig sabihin, merong tayong mga ginagawa na ayaw din ng Panginoon na gawin natin. Amen. Minsan, mas nakikinig tayo dun sa mga iba na nagpapayo sa atin kaysa dito sa payo ng ating Panginoon. Amen po ba? So ibalik natin yung ating yung unang pag-ibig sa ating Panginoon. Amen? Hello? Kung kanina, meron tayong biblical revival, meron din akong nakita dito na ang ibig sabihin naman niya is what is spiritual meaning of revival. Kung may biblical revival, merong spiritual meaning din ng revival. Ang sabi, the word revival combines two Latin word. May Latin word pala to. Ang isa, vivo, meaning life. Live. Vivo meaning live, yung V-I-V-O, victory. Tapos, yung isang word, sa Latin, ang sabi doon, yung re, meaning again. So kung may vivo, kung may Latin word, may meaning, vivo, tapos yung isa naman re, ibig sabihin, live again. So ibig sabihin, dapat tayong bumalik ulit, mabuhay muli. Yan yung revival. Amen po ba? Buhay ba tayo muli? Buhay na buhay? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos ang sabi pa rito, it's like a rebirth or reawakening. Para kang muling isinilang. Para kang muling nabuhay. Yun pala yung malalim na meaning ng revival. Sa ating mga Kristiyano, kailangan araw-araw tayong nare-revive. Why? Dahil si Satanas po sa totoo lang, 24/7 walang tigil. Hello? Napag-usapan nga kanina namin ni Pastor Ping sa taas, si Satanas, covered niya ang buong mundo. Diba? Matthew 2 Corinthians 4:4 ba yun? Satan is the God of this world. Naniniwala kayo na pinatatakbo ni Satanas ang sanlibutang ito. Sino naniniwala? Malakas na amen. Totoo naman talaga eh. Inagaw ni Satanas yung authority, yung power, yung lahat sa tao na ginawa ng ating Panginoon. Yung dominion na wala sa tao yan dahil inagaw ng dyablo.
Kaya sa panahon natin ngayon, mula noon kay Eva at kay Adan sa Garden of Eden, ano ba? Eden ba o? Ito ba yung keso? Eden. Sa Garden of Eden, mula nung ninakaw ni Satanas, yung authority, yung power, your dominion, kay Adam, napunta na ngayon sa Diablo. Yung kapamahalaan ng mundo. Kaya ngayon ang tao sa ipis pa lang takot na. Sa daga pa lang takot na. Samantalang nung hindi pa inaagaw ni Satanas kay Adan, pag sinabi ni Adan, tiger, come, lumalapit kay Adan yan, yung tigre. Sino mga tiger dito? Kaya hindi ako lumalapit eh. No, pag sinabi ni Adan, yung ahas na ulupong na matapang, halika dito, lumalapit sa kanya yung ahas. Pero nung naagaw na ni Satanas, yung authority, yung dominion, yung power, nawala sa tao na ibinigay ng Diyos. Kaya si Eva at si Adan bumagsak sa kasalanan. Amen po ba? Tapos pumasok na sa mundo ang kasalanan. Kaya karamihan sa kasalanan ngayon ng tao, puro pagsuway. Amen? Hello, ba't di kayo makatawa? Tinatawag nyo rin ba yung mga tigre? Ipis pa lang nga pag may lumilipad, takot na eh. No, ngayon. Pero ang sabi rito, tulad nga ng rebirth or reawakening, no? Invigatoring experience where the Holy Spirit moves freely among the believers. So napagtagumpayan po natin. No, napagtagumpayan po natin yung mga bagay na yon. Kaya ang sabi po dito, meron pang isang bagay, no? What is God's purpose for revival? Meron palang purpose ang revival. No? Ang akala natin pagka nire-revive tayo, masakit. Ang akala natin kapag ibinabalik ng Diyos yung mga dati nating ginagawa, parang masakit. Pero hindi pala, may purpose pala yan. Amen? Bakit tayo nire-revive? Kasi sabi nga nung binasa kanina ni Pastor Tony sa 1 John chapter 1, di ba? Nandun na yun dati na nating alam. Kaya pala tayo may revival. Hello? So sabi dito, revival is the restoration of God's presence to His people. Nire-restore nito yung God's presence. Kasi natatandaan ko dun sa Exodus chapter 33, nung aalis na yung mga Israelita palabas ng Egypt, ayaw na silang samahan ni Yahweh. Ayaw nang sumama sa verse 33. Ayaw nang sumama ni Yahweh. Kaya si Moses ayaw pumayag. Sabi niya, Yahweh, kung hindi mo kami sasamahan, ibalik mo na lang kami sa Ehipto. Kasi wala yung presence ng Lord. Pupunta sila doon sa wilderness, wala yung presence ng Lord. At papasukin nila yung Kanaan, wala yung presence ng Lord. Anong mangyayari? Kaya hindi pumayag si Moses. Kaya sabi ni Moses sa Exodus chapter 33, Lord, samahan mo kami. Napaka-importante pala, nakasama natin ng Diyos. Amen? Habang tayo nabubuhay dito, yung siglo ng ating buhay, yung araw-araw nating pamumuhay, dapat kasama natin ang Panginoon. Hindi pwedeng wala yung presensya niya. Amen po ba? Mahirap kasing maglakad na wala kang gabay. Mahirap maglakad kapag ang nag-aakay sa iyo bulag din. Nakakita na kayo ng dalawang bulag nag-aakayan? Saan pupunta yun? Diba? So kaya ang sabi ni Moses, Lord, hindi kami aalis dito hanggat di mo kami sasamahan. Hello? So kaya magpasama tayo sa Panginoon.
This is the form of revival. Ito na yung isa sa mga point na kapag kasama natin ng Diyos, we are always revived. Every day of our life, nire-revive tayo ng Panginoon. Amen po ba? Punta na tayo dun sa 1 John chapter 2. Kanina, nakita ko nga, sabi ko, ang ganda nung present ni Pastor Tony, 1 John chapter 1. Yung inihanda ko naman yung 1 John chapter 2. Kaso wala yata sa Bible ko yung 1 John chapter 2. Naalala ko dati, no, yung kwento ko dati. No. Kasi mahirap kasi kapag hindi ka nagbabasa, hindi mo alam kung nasaan yung book, di ba? Dati may kwento ko meron kaming seminar noon. Sa Saudi pa to nangyari. Uy, meron akong bisita ditong anghel. Sabi nung seminar namin, sabi nung pastor dun sa isang nag-aaral, sabi niya, pakihanap mo nga yung Book of Malakay. No? Sabi nung isang pupil, yung isang nag-aaral, sabi ganon, Pastor, wala pong Book of Malakay. Nagulat yung pastor. Ano ba klase yung Bible mo? Ba't walang Book of Malakay? Wala po ritong Malakay. Ang nakalagay po, Malachi. Wala nga talagang Malakay. Ang basa niya, Malachi. Kaya importante po, revival, pagbabasa ng Bible. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Akala niyo yung pagbabasa ng Bible, ganun-ganun lang yon? Napaka-importante sa isang Kristiyano yan. Kasi habang tayo nagbabasa nito araw-araw, nire-revive tayo ng Lord. Amen? Minsan dumarating tayo sa punto na napakahina natin, yung konting problema lang na gugulumihanan tayo, back to the Word. Magkakapagtagumpay tayo. Di ba, nabanggit kanina, John chapter 16 verse 33, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya tagumpay na tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. 1 John chapter 2, sabi rito, saan ba? Ayun. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo, mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama, siya ay si Jesucristo ang matuwid. No? May babala si Peter. Si John. At si Peter. Ang sabi ni John, mga anak, isinusulat ko. Ito, nandito sa kasulutan. Sinulat ni John. Sa inyo mga bagay na upang kung magkasalaman kayo. Exempted na tayo sa kasalanan o hindi? Exempted ba tayo o hindi? Hindi, kaya nga meron ganyan magkasala. Ngunit kung magkasala ka man, may tagapamagitan tayo sa Ama, siya, si Jesucristong ang matuwid. Daily revival. No, lagi tayong lumapit sa Panginoon dahil meron tayong pag-asa, merong namamagitan sa atin. Alam nyo ba, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, sabi sa Hebrews, saan siya napunta, di ba? Umupo sa kanan ng Ama. Umupo sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, nandun siya sa kanan ngayon sa trono ng Diyos. Kaya pag nagkasala ka, huwag kang magtatago kasi meron tayong meron tayong tawag nito, mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. Kung magkasala ka, huwag kang aatras sa pananampalataya. Kasi yung iba, pagka nagkasala na, nahihiya na. May ginawa ako. Nakakahiya sa Panginoon. At isa pa, nahihiya sa mga kapatid. Sino yung ganun dito?
No, pagka nagkukulang, nagkakasala, nahihiya sa kapatid. Tandaan mo, hindi ka naman sa kapatid nagkasala, sa Panginoon. So yan yung verse 1. Revival yan, daily, no? At ang sabi ng verse 2, verse 2 tayo, anak. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Wala naman tayong pwedeng alam na handog. Si Jesus Christ lang yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya lang ang pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang gumawa. Kasi ang hirap naman kung tayong lahat ipapako sa krus. Mauubos ang kahoy. Amen? So at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Imagine yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung alam lang ng buong mundo, manampalataya ka lang, mapapatawad yung ating mga kasalanan. It's a perfect revival for us. Lalo na sa mga taong nasa mundo na hindi pa kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Verse 3. Verse 3, anak. Wala na, naputol na yata yung verse 3. Wala yata yung verse 3 to eh. Hanggang dito lang yata yung first John. Closing prayer na tayo. O ano lang, babasahin ko na lang dito ha. Kaya alam niyo po ba, importante nagdadala tayo ng Bible. Sabi kanina ni Pastor Tony. Di ba? Kasi pagka nagkaluko-luko yan, wala na tayong babasahin. Kaya kung meron tayong dalang Bible, personal Bible natin, walang ipoporma si Satanas. Kasi kung sirain man ni Satanas yan, meron tayong salita ng Diyos na dala-dala. Amen po ba? Kasi may uso na ngayon yung cellphone, di ba? Nasa cellphone na yung Bible. Pero ang problema, wala namang holy cellphone. Meron Holy Bible. Amen. Ayun. Nakakatiyak tayong kilala na natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Tiyak ba natin kilala natin ang Diyos? Hello? Tiyak natin? Ang hina ng amen. Tiyak ba? Pagka ganong natitiyak natin, proven yan na tayo nananampalataya. Amen! Nakakatiyak ba tayo? Yun. Yung iba niyan, pagka umimin, may kasama pang palakpak eh. Yun talaga, nakakatiyak. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay, pakitingin nga yung katabi mo. At wala sa kanya ang katotohanan. Ryan, tignan mo nga yung nasa tabi mo. Siya ba ang sinungaling o ikaw na nakatingin? So ang sabi rito, joke lang po, joke lang. Ang sabi rito, ang sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Imaginein mo uma-attend ka dito pagkatapos sinungaling ka, sure na sure, wala sa iyo ang katotohanan. Hindi po ako nagsabi niyan, si Pastor Tony. Joke lang po, ang nagsabi niyan, salita ng Diyos, si John. Amen? Huwag po nating ihiwalay yung katotohanan sa atin. Sino ba ang katotohanan? Ang ating Panginoon. He is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father. Wala kahit isang makakarating sa Ama pag sinungaling ka.
Elder August, paano kung konti lang ang kasinungalingan ko? Tinawag ka pa rin sinungaling. Meron bang konti at malaking sinungaling sa Panginoon? Pantay-pantay pag sinungaling ka. Amen? Parang ano lang yun parang walang iniwan sa 5 piso lang ang kinuha at saka 500. Pero sa law of the land, mas malaki ang kasalanan ng kumuha ng 500. Pero sa batas ng Panginoon, parehas ka pa rin nagnakaw. Amen? So ang sabi rito, wala sa iyo ang katotohanan. Tandaan po natin wala pong magsisinungaling. Amen? Mga kabataan, karamihan sa kabataan ngayon, puro sinungaling Hindi raw naglalaro ng ML, pero pagpatay na yung ilaw sa kwarto, nagliliwanag yung cellphone. May tinamaan So, walang sinungaling. Number 5. Dire-diretsuhin lang natin to kasi puro revival to Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, eto naman, no? Kapag sumusunod ka naman sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kanina, pinag-usapan natin yung first love. Eto naman, kapag sinunod mo yung salita ng Diyos, first love mo talaga. Diba? Lubos na natupad sa Kanyang pag-ibig ng Diyos. At ang ganitong paraan nating malalaman na tayo'y nasa Kanya. 6. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni... Dito maraming Kristiyano ang lumalagpak. At hindi lang lagpak, talagang lagapak. No, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng katulad ni Jesucristo. Kanina, ang dami natin binanggit mula sa verse 1, kasinungalingan, kung ano-ano mga klase ng pagbagsak, bago ka ma-revive. Dapat siyang mamuhay tulad ni Kristo Jesus. Amen? Ang problema, hindi natin alam o hindi natin nabasa sa Biblia kung paano namuhay si Jesus. Kasi nga, tamad tayong magbasa. Kasi malalaman mo kung paano namuhay si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Amen? Kasi kung babase ka lang sa mga naririnig mo dito sa pulpito, kulang Kulang yan. Ang Panginoon nung nag-minister, hindi lamang siya nangaral, nagpagaling, bumuhay ng patay, at pagkatapos nagpakita ng signs, wonders, and miracles. Kaya nung nangaral siya, hindi mo pwedeng, nung nag-ministry ang Panginoon ng 3 taon, hindi mo pwedeng tanggalin yung mga signs, wonders, and miracles. Hindi mo pwedeng tanggalin sa Bible yung mga himala na ginawa niya. Kasi pag tinanggal mo lahat yun, yung pagbubuhay niya ng patay, ganito na lang ang matitira sa Bible, kakapal. Pag tinanggal mo lahat yun. Kaya pag nangaral ang Panginoon, lahat yun kasama. Pagpapala, biyaya, kagalingan, kapangyarihan, nandun lahat kapag nangaral. Kaya nga 5,000 pinakain sa pamamagitan ng 2 tinapay at 2 isda at 5 tinapay. Kasi kasama sa pangangaral niya yun Ngayon, kung hindi mo naman nabasa sa Bible yun, paano mo mapapatunayan na mamumuhay ka ng katulad ng ating Panginoong Kristo? Hello? Amen? Parang wala nang kumibody. 7 na tayo kasi parang maraming tinamaan dito Ang sabi ng 7, mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo. Kanina binanggit na ni Pastor Tony sa 1 John chapter 1 na hindi bagong utos, dati na nating alam. Kaso lang, kaya lang ibinabalik ni John dahil gusto niya ma-revive tayo.
Amen? Ang sabi rito, ibinibigay kong utos na magmahalan kayo. Tignan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Kaibig-ibig ba yan? Nagpapautang ba yan? Kasi kung mahal ka niyan, papautangin ka niyan. Amen? Di ba? Sa totoo lang. Natututo yung magmahalan sa bawat isa. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig na tinanggap nyo na mula nang sumampalataya kayo. Ito, nire-revive na naman tayo sa verse 7. Dati na nating narinig, dati na nating sinampalatayanan, naramdaman na natin ang presensya ng Diyos. Ang problema, nawawala. Saan na napunta? Magmahalan po tayo. Amen? Di ba, likas na sa mga isang pamilya na kapag ang nanay at ang tatay, mahal na mahal nila yung kanilang mga anak. At pagkatapos, pag nagkaanak yung kanilang mga anak, yung mga apo, mas mahal pa nung ama kaysa sa anak. Di ba may ganon? Yung apo ko ngayon, mas mahal na mahal ko pa kaysa sa anak ko eh. Buwisit kasi yung anak ko eh. Di naman. Di po. Bakit ganon? Bakit ganon ang sitwasyon? Kasi lumalalim ang pagmamahal. Amen po ba? Ganon din dapat tayo sa Panginoon at sa kapwa natin. Kailangan lumalim yung ating pagmamahal. May nababalitaan pa nga ako dito, magkakapatid sa Panginoon, nagbabangayan. May mga ibang church ganyan, nagbabangayan. Tapos mag-out of the ano pa. Amen. 8. May 8 pa ba to, Brad? Ngunit, masasabi rin natin na ang utos na ito'y bago. Dahil lumipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Ayan na. Nagliliwanag na yung tunay na ilaw. Sa dami-dami ng ating tinumbok, eto na, lumiliwanag na yung tunay na ilaw. At ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Ang buhay na ito at ang liwanag na ito na nakita sa kay Kristo at sa bawat isa sa inyo. Ang sabi ng Colossus chapter 2 verse 6. Ano nga lang po mabilis. Bilisan mo lang para hindi tayo mabagal. Colossus 2:6 ang sabi rito, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Amen po ba? We need to live like Jesus Christ. 8, sana tayo? 9 na, no? Konti na, ano na lang pala, matatapos na tayo. Bali, konti na lang po. Mga ilang verse na lang to. 31 verse na lang po. Nasaan na tayo, Brad? 10 na, 10, no? 9. Ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Grabe naman to. No, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag. Sino po mga nasa liwanag? Taas ang kamay ng mga nasa liwanag. Walang duda yan, ha? Sabi ng John 8:12, bilisan mo lang para hindi tayo mabagal. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Grabe, wala pa lang brownout sa mundo, no? Pero kahapon nung ako po'y nasa dialysis center, nag-brown out. Grabe, natakot yung mga doktora at mga nurses kasi mahirap po pag natigil yun.
Nagkagulo doon sa loob ng center, walang ilaw. Hinto lahat ang dialysis machine. Kasi mahirap yun eh. Maistakan ka doon sa labas ng dugo. Pero alam niyo po ba, praise God, meron po dong 19 machine. May nakasalang po lahat. Nung nag-brown out, biglang nagkailaw, balik po sa zero yung lahat nung 18. Pero yung machine ko, hindi po tumigil, dire-diretso. Grabe si Lord. Nagulat nga si Rosemary, yung misis ko. Sabi niya, ba't yung machine mo hindi tumigil? Dire-diretso. Isang revive ang buhay ko. Doon pa lang na-revive na ako eh. Nag-back to zero lahat yung machine, yung sa akin lang po, hindi. Amen? Ganon kabuti si Lord. Lalo na kapag nagsasalita na kayo dito, lahat kayo dapat magsalita dito. Ganon kabuti si Lord. Amen po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan o, walang brownout ang mundo kasi si Jesus ang tunay na ilaw na nasa sa atin. Next. Nasaan na tayo? Nak. 10 na. Ang sino man nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ang mga Kristiyano kasi ngayon, pag nakakita na nagkasala yung isang Kristiyano, ang dami nang sinasabi. Dapat maging liwanag tayo niya. Yung kapatid na nadapa, yung kapatid na nahulog, yung kapatid na nagwewe yung faith. Dapat tayo maging liwanag sa kanya. Amen? Pwede ba yon? Yung maging kalakasan tayo sa kanya pag nakita tayo. Hindi yung, eto na naman si sister. Wala na namang ibang sasabihin to. Marites to eh. So wag tayo maging ugat ng pagkakasala ng iba. 11. Ito, malapit na tayo matapos. 29 verse na lang. Ngunit ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Oh. Yan maliwanag na maliwanag mga kapatid. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan dahil si Jesus nga yung liwanag. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Tignan mo nga ulit yung kapatid mo. Napopoot ka pa dyan? Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadiliman na ito. Tandaan po natin kapatid, 1 Peter 2:9, we are the chosen generation, a royal priesthood, ano ba yun? Parang kulang We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. That we, ano yung tawag doon? Inalis tayo sa kadiliman at inilagay sa kagilagilalas na liwanag ng ating Panginoon. Sipin niyo yung kagilagilalas. Yung iba namang Kristiyano, hindi kagilagilalas, nalalagaslas. Yung liwanag. Huwag po tayong ganon. Amen po ba? Hello? Ayun na, tapos na tayo. Next. 12. Naiinip na ba kayo? Gusto nyo nang tapusin to? Bahala kayo. Ang sabi rito, sumusulat ako sa inyo mga anak dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Pero tignan nyo to 12, sumusulat ako sa inyo. 13.
Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nyo na siya mula pa sa simula na nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. So ang sinulatan niya, mga anak, ama, kabataan. Sinusulatan ko kayo. Ibig sabihin nun, present. Na sumusulat ngayon ang Panginoon para sa atin. Amen? Sumusulat ako sa inyo. Present tense, di ba? May tanongan ako dito ng magaling bang English to eh. Present tense. Kayo mga kabataan, sinulatan din, Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil sa nilupig na ninyo si Satanas. Kayo ba, kilala niyo ba si Satanas? Ba't tinuturo mo yun? Ang sabi kasi ng 1 Peter 5:8, si Satanas parang roaring lion yan. Aaligid-aligid sa atin yan. Bakit umaaligid? Kristyano ka kasi. Inaaligid ka ni Satanas. Amen? Ngayon, 24/7, umaaligid ang dyablo. Kailangan natin araw-araw ma-revive. Kaya kung tinatanong yung mga kabataan ko, kilala nila si Satanas, baka nakita na nila. Pakitignan mo nga yung katabi mo. Hindi yan, hindi yan. Next. Sa 12 and 13, sinusulatan ko kayo. Pero dito na sa 14, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala ninyo siya nang mula pa sa simula ay nariyan na siya. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nagtanong, dahil sa matatag ang inyong pananampalataya, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nilupig ninyo si Satanas. 2 beses inulit. Sa mga sumusunod, 2 beses inulit. Bakit 2 beses inulit? Kasi sa Bible, kapag 2 beses inuulit ang mga salita, ibig sabihin nun, dapat nating gampanan at ipamuhay. Amen? Hello? Naalala ko ang Panginoon, yung kinikwento ni Pastor, na nung humarap ang Panginoon, nawala na yung mga ibang tao, ang natira lang yung 12. Ang mahirap kasi kapag nagturo na ang Panginoon ng tungkol sa pamumuhay ng kabanalan, marami nang umaalis. Ang natira lang yung 12. Pagka nagpapagaling ang Panginoon, ang daming sumasabay, ang daming tao. Pagka bumubuhay ng patay, nagpapalakad ng mga lumpo, nagpapakita ng mga bulag, ang daming mga tao. Pero nung nagturo na kung paano mamuhay, ng may kabanalan, sanctification, yung sinasabi ni Pastor Pin, nag-aalisa na yung mga tao. Sabi nga ni Pastor Pin, di ba 3 bagay? Justification, sanctification, and glorification. Yung justification, once lang yan eh. Isang beses mo lang gagawin yan. Pero yung sanctification, proseso yan. Habang tayo nandito sa mundo, binabanal at binabanal tayo ng Panginoon. At yung glorification, yun yung ating pag-glorify sa ating Panginoon habang tayo nabubuhay. Hello? Kaya pagdating sa kabanalan, ang dami nang umaayaw. Ayoko dyan sa born again. Kasi matitigil yung paninigarilyo ko dyan eh. Ayoko dyan sa born again. Yung pag-inom ko, mawawala dyan. Ayoko dyan sa born again, pataas-taas pa ng kamay yan eh. Naalala ko yung isang kasama ko sa Saudi, si Brother Paul, nung hindi pa siya born again, nandun lang siya sa labas ng bakod, tapos meron dyan mga nagkakantahan ng mga Kristiyana. Sa labas lang siya ng bakod. Pero niyayaya na siya ng mga kaibigan niya. Nung nakita niya, pataas-taas ng kamay. Tapos yung worship leader doon, na nakaharap sa kanya,
Nakataas din ng kamay, parang tinatawag siya. Tapos sabi niya, parang tinatawag ako ng babae. Ginawa niya, pumasok siya. Di niya alam, nagkakantahan sa Panginoon. Doon nagsimula yung kanyang pagiging born again. Hello? Diba? Dito na po tayo magwawakas sa verse 21. 15 pa lang pala. 15. Parang hindi ko na makita eh. Huwag ninyong ibigin ang mundo. Eto na. Ito na, papasok na talaga yung revival dito. Huwag ninyong ibigin ang mundo. Lord, nasa mundo yung girlfriend ko eh. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang mga umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Grabe, bigat nito. Paano na, Lord, yung paglalaro ko ng ML? Paano na yung mga Korean, ano tawag dyan? Korean K-pop, na halos magdamag akong nanonood ng mga Koreana. Paano na si Tanggol? Alam niyo po yung Korean, yung Korean na mga movie, ang lakas manghatak niyan dito sa Pilipinas. Yung anak kong panganay, akala ko, pinasok ko sa kwarto, 1:00. Akala ko, tulog na. Nung tinanong ko, ano pinapanood mo? Korean. Grabe yung mga Korean, Hindi ba kayo naniniwala na ang Korean ay ginagamit ng mundo? Wala nang makapag- Talagay ko maraming nanonood dito ng mga Koreanang Lalo na to siya, mga Koreana to eh. No? Ang lakas bumatak. Minsan napapabayaan na yung anak, kalalaro, ay kakapapanood. Jericho, ano ba yun? Huwag ninyong ibigin ang mundo, please lang mga kapatid. Yes, nabubuhay tayo sa mundo, pero ang tawag dito, differentiate ba tawag doon? Yung may pagkakaiba. Diba? Nakatapak tayo sa mundo, pero hindi yung takbo ng mundo yung sinusundan natin. Ang mga umiibig sa mga ito'y hindi umiibig sa Ama. Last verse 16. Sapagkat ang lahat ng kamunduhang, ang mga masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi magmumula sa Ama kundi sa mundo. Tama yung sinabi nung minsan binanggit ni Pastor Pin na si Eva at si Adan bumagsak sa 3 bagay. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Tanggalin po natin yung ating mga pride. Alam niyo yung pride? Malakas makasira yan. Amen po? Hello? At saka yung mga masasamang hilig ng laman. Yes, 3 tayo. Kapag tayo ay kinumbine mo, 3 tayo, meron tayong flesh, spirit, and soul. Yung in-explain ni Pastor Pin. Pero dapat nating bigyan ng kaluguran palagi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating espiritu. Hello? Naunawaan ba? Ayos ba ang ating pakikinig ngayon? May natutunan ba? Ang tanong, na-revive ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.
Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa hapong ito, mga kapatid, habang tayo'y nakayuko at nakapikit, ipaalam natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahinaan at handa siyang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag po tayong papayag na lalabas tayo sa pintuan ng lugar na ito na hindi tayo na-revive. Huwag tayong papayag sapagkat ang lahat ng pabor ng Diyos ay ibinigay na sa atin. We give you praise, Father. We give you the honor. We give you the glory. Talk to God right now. Ask the forgiveness. Kung tayo man ay nalayo ng konti, kung tayo man ay nanghina ng konti, kung tayo man ay nagulumihanan ng konti sa ating buhay, tandaan po natin, mga kapatid, ang may hawak ng buhay natin ngayon ay sa kamay ng ating Panginoon. At ang pangako niya, habang tayo nasa kanyang kamay, ay walang makakaagaw sa atin. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Blessed. Bless your name, Jesus. Bless your name. Holy Spirit, thank you for moving in the midst of us. Hallelujah. Ama, hayaan mo, Panginoon, sa hapong ito na madulutan ka namin ng isang mataas na papuri. Kung mailang lang sa aming kalagitnaan, mula sa aming mga puso, mula sa aming mga bibig, ikaw ang madakila. O Lord, salamat po sa aming team na revival. Sapagkat ipinapaalala mo sa amin na minsan kami nadarapa na dapat kaming tumayo at magpatuloy sa pananalig sa iyo. Ama, sa hapong ito, ako po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong mga salita, sa kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang pumukaw at nagbigay buhay sa aming puso, isipan. Marami pong salamat. Nawa, O Diyos, ang mensahe mo na narinig namin sa hapong ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, magsilbing kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman, magsilbing pagpapala sa ilalim ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa muling pag-iral ng aming unang pag-ibig sa iyo, Panginoon. You are our first love at hindi ang ano pa mang bagay. Lord, thank you so much. Lalabas kami sa lugar na ito ng ligtas at payapa sa lahat ng aming uuwian. Samahan mo kami, Lord, sa isang linggong aming pamumuhay
Samahan mo kami na halukip, Panginoon namin ang iyong mga salita sa aming mga puso na siyang magpapatibay sa lahat ng mga problema at pagsubok, suliranin, kabigatan, kabiguan na aming haharapin sa buong isang linggong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Maingat po naming binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Yes, Lord.